upang magniningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayoy, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa aming parokya. Ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay nagtuturo sa atin kung paano magkaroon ng mabuting buhay. Mabuting buhay. Sabihin nga po ninyo, iniisip nyo ba magkaroon ng mabuting buhay? Mabuti o maganda? Alin sa dalawa? Yan, nagkahati tayo, di ba? Yung uso ngayon kasi yung bate, magandang buhay, di ba? Ano ba ibig sabihin pag sinabing maganda ang buhay? Maayos. O ano pa? Ano ibig sabihin pag sinabing maayos? Maaliwalas? Ano ibig sabihin ng maaliwalas na buhay? Ano ba yun? Masagana. Ano pa? Hello? Ano pa maganda? Ano ibig sabihin ng maganda? Payapa. Okay. Tingnan nga natin kung yan nga ang sinasabing magandang buhay. Pero ang tinuturo sa atin, mabuting buhay. Hindi lahat ng maganda, mabuti. Tingnan mo yung katabi mo. Maganda ba? O bahala na kayo baka mag-away-away pa tayo, no? Hindi lahat ng maganda, mabuti. Kaya nga, ang tinuturo sa atin kung paano magkaroon ng mabuting buhay. Sa ating unang pagbasa, inisa-isa ni Moises sa mga Israelita kung ano ang dapat nilang gawin
kapag sila ay nakaalis na sa Ehipto. Naalala nyo ba yung buhay ng mga Israelita sa Ehipto? Hello? Naalala nyo? Hindi. O hindi nyo alam? Oh. Yung buhay nila doon, pangit. Ano ibig sabihin pag pangit ang buhay? Ha? Mahirap. Ano pa? Magulo. Ano pa? Masalimuot. Puno ng pagdurusa. Puno ng sakit. Puno ng pighati. Pinarurusahan. Pinahihirapan. Ganyan ang buhay ng mga Israelita sa Ehipto. Kung titignan natin, pangit. Ang pangit ng buhay nila. Pero, hindi sila tinuturuan kung paano magkaroon ng magandang buhay. Ang tinuturo sa kanila, paano magkaroon ng mabuting buhay. Magkaiba yon. Magkaiba. Ang sabi ni Moises sa kanila, magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Yan. Para magkaroon ng mabuting buhay. Magkaroon ng takot sa Diyos. Ano pa? Lumakad sa daan ng Diyos. Ibigin ang Diyos. Paglingkuran siya ng buong puso at kaluluwa. At higit sa lahat, sundin ang kanyang utos at mga tuntunin. Ang paalala ni Moises sa kanila, kung gagawin nyo ang mga ito, ito'y makakabuti sa inyo. Makakabuti sa inyo. Ganyan, para magkaroon ng mabuting buhay. Dapat marunong sumunod sa Diyos at sa kanyang mga turo. Dahil ang mga utos at turo ng Diyos, hindi lang sinasabi kung ano ang hindi dapat gawin, kundi kung ano ang dapat nating gawin. Sa pagsunod sa Diyos, nakaugat ang lahat ng mabuti. Ulitin ko po, sa pagsunod sa Diyos, ang mga utos ng Diyos, diyan nakaugat ang lahat ng mabuti. Tandaan ninyo, kaya tayo mayroong sinusunod na mabuti dahil sa utos ng Diyos. Tanggalin mo ang utos ng Diyos, hindi natin malalaman kung anong mabuti. Dahil ang Diyos lang ang nagbibigay ng kabutihan, ng buti. Kaya nga sabi ko, iba ang magandang buhay sa mabuting buhay. Yung magandang buhay, may kinakaing masarap. Diba? O, naalala nyo, pagka mga kabataan ngayon, pag kumain sa labas, pipicturan yung pagkain. Diba? Pipicturan. O kaya magpipicture, ilalagay sa social media. Yung mga nakakita, wow, ang sarap naman ng buhay nila. Diba ganon? Wow, ang ganda naman ng buhay nila. Kumakain na masarap. Pero, hindi lahat ng kumakain ng masarap, mabuti ang buhay. Naalala nyo, ang mga Israelita, sa Ehipto, kumakain ng masarap. Ano pagkain nila? Isda, karne. Oh, may mga seasoning pa. Meron pang bawang, may pipino, meron pang pakwan. Pero, pinahihirapan. Pero, inaalipin. Pero, puno ng dusa. Pero, puno ng paghihirap. Maganda ba ang buhay na yon? Ang hirap masabi, no? Kumakain na masarap, pero hirap. Masarap ang pagkain, pero nagdurusa. Ganyan kasi. Kapag magandang buhay, puro panlabas. Nakikita sa panlabas. Kaya hindi lahat ng magagandang bahay, hindi lahat ng magagarang sasakyan, hindi lahat ng yung magagandang forma, masarap na buhay, hindi lahat mabuti. Yung iba, ang ganda ng bahay pero galing sa kurakot.
galing sa nakaw, galing sa panloloko. Yan. Ang ganda ng bahay. Pyramid scheme ang negosyo. Wala rin. Maganda pero hindi mabuti. Samantala, sa ating ebanghelyo, pinapakita naman ni Jesus kung paano maging mabuting mamamayan. Sabihin nyo nga po, mabuting mamamayan. Sa Ingles, good citizen. At sa pamamagitan nito ng pagbabayad ng buwis. Kahit na si Jesus ay Diyos, alam niya na ang pagiging mamamayan ng mundo ay may batas na dapat sinusunod. Ang batas ng tao ang basihan ng tama at mabuti, ng legal o illegal. Baliktad, no? Kanina, ang batas ng Diyos, ang utos ng Diyos, basihan ng mabuti at masama. Ang batas ng tao, basihan ng tama at mali. Legal o illegal. Kaya nga, ang pagsunod sa batas ay pagiging mabuting mamamayan. Mabuting mamamayan. Isa lang sa pagiging mabuting mamamayan ang pagbabayad ng buwis. Marami pang ibang batas. Pero pinapakita lang dito sa atin ni Jesus na ang pagsunod sa batas ay pagiging mabuting mamamayan. Ganyan ang pagkakaroon ng mabuting buhay. Marunong sumunod sa Diyos at marunong sumunod sa batas ng tao. Hindi sumusunod ka lang sa Diyos pero sa batas ng tao, illegal ang mga pinaggagawa mo. Hindi pwede yun. Walang ganun. Hindi ka makakasunod sa Diyos kung hindi ka marunong sumunod sa batas ng tao. Hindi pwede. Dahil magkasama lagi iyon. Kaya nga nakakalungkot, marami sa atin pinipilit baluktutin ang batas. Nililihis ang batas. Tinatakasan ang batas. Iniiba ang batas. Dahil pinapangatwiranan ang baluktot na gawain. Pinipilit ng tao na magmukhang tama ang maling ginagawa. Di ba? Yung mga lawyer, alam ang batas. Alam kung paano baluktutin. Pero ang batas, tuwid yan eh. Ang batas, diretso yan eh. Pero nung ginagawa, pag may ginawang masama, pasisikot-sikuting ka lang para magmukhang tama. Yung batas, dun sila nakasentro. Dahil ang batas ang nagsasabi ng tama o mali, legal o illegal. Huwag na tayo lumayo. Ayoko maging sound political, pero ganun naman eh. Di ba? Tamo ang gulo-gulo ng mga politiko natin. Kasi kahit batas, pinipilit lusutan. Pinipilit lusutan. Huwag nang lumayo. Di ba? Ang usaping impeachment, tignan mo. Ang gagaling, no? Mga lawyer yan. Pero ano lang ba sinasabi ng batas? Nung wala pa yung sinasabi ang Supreme Court, di ba? Kung ano-anong pagpepending ang ginawa. No, magagaling eh. Lawyer eh. No? Alam nilang batas. At doon nila binabase. Kasi yun ang magsasabi kung tama o mali. Legal o illegal. Pero kahit na anong pamang gawin mong pagbaluktot-baluktot, ang mali ay mali. Ang tama ay tama. At ang batas ang magsasabi noon. Ganyan sa korte. No? Yung batas, i-quote. Tapos kung ano-ano mga interpretation. Pero ganyan lang naman eh. Papasan pat kahit pa sikut-sikutin mo, alam ng Diyos kung tama o mali ang iyong ginagawa. Mga kapatid, sadyang
para maging mabuti, may kautusan at may batas tayong kailangan sundin. Kaya hindi sapat na tayo ay naghahangad ng magandang buhay. Ang hinahangad natin, mabuting buhay. Totoo, naghahanap buhay tayo para maging maganda ang ating buhay, maging komportable ang ating buhay. Pero hindi lang dyan natatapos ang lahat. Sana ang hinahangad natin, mabuting buhay. Dahil ang mabuting buhay, marunong sumunod sa Diyos at marunong sumunod sa batas ng tao. Amen? Amen.